Itinanggi ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang paratang ni Congressman Leandro Leviste na sangkot umano siya sa korupsyon sa DPWH. Buwelta po niya si Leviste ang nag-alok daw sa kanila noon ng 1 bilyong piso para paatrasin sa pagtakbo si Governor Vilma Santos. Saksi si Rafi Tima. Maanghang ang mga alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa mga kaprobinsya at Acting Executive Secretary na si Ralph Recto, CWS Party List Representative Edwin Guardiola at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Alegasyon ni Leviste, inalok siya ni Representative Guardiola na samahan sila ng Executive Secretary Recto para magnegosyo sa DPWH. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Mismo si Recto raw, nagmalaki sa kanya na binabarat ng Executive Secretary ang pagbili ng lupa para sa mga dadaanan ng gagawing kalsada. Alegasyon pa ni Leviste, si Guardiola daw ang gumagastos para sa kampanya ni Vilma Santos Recto at anak nitong si Lucky Manzano para sa nakaraang eleksyon na umabot daw ng bilyong piso. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. Una nang binanggit ng Independent Commission for Infrastructure na isa si Guardiola sa ilang kongresistang may kontrata sa gobyerno. Batid daw ni Leviste na baka hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang isyong ito laban kay Recto, kaya niya ito isiniwalat. Hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola. Agad namang tumayo si Batangas 6th District Representative Ryan Christian Recto, anak ni Governor Vilma Santos Recto, para pabulaanan ang alegasyon ni Leviste. Wala daw personal na interes ng IAS Recto at Guardiola. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. Sa isang pahayag, pinasinungalingan ng Executive Secretary Recto ang mga pahayag ni Leviste. Ang batang kongresista pa nga raw nakiusap sa kanya noong suhulan ng kanyang kalaban sa politika para mapaatras ito sa kampanya. Naghahanda pa raw ng 400 bilyong piso si Leviste para rito pero tinanggihan daw ito ni Recto. Inalok din daw sila ng 1 bilyong piso para hindi tumakbo ang kanyang asawang si Vilma Santos Recto. Bagay na iniyakan pa raw ng ina ni Leviste na si Senadora Loren de Garda. Tinanggihan din daw ito ni Recto. Pero hindi na raw siya nagkaso kay Leviste bilang respeto sa kanyang ina na dati niyang nakasama sa Senado. Giit ni Recto, wala siyang ghost projects at walang flood control projects. Tinawag niyang deranged o nasisiraan na ng bait si Leviste, natatalupan daw ng buhay ang kanyang mga kaanak para lang ibida ang sarili. Tinawag din niya itong pambansang inventor ng kasinungalingan. Tingin daw ni Recto, ginagawa ito ni Leviste para pagtakpan ng issue ng kanyang mga umunoy ghost solar projects. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang tugon dito ni Leviste. Sinusubukan din naming makuha ang panig ni Guardiola. Sa dami ng mga alegasyon ni Leviste, tinangka ni Congressman Terry Ridon na ipa-strikeout sa record ang buong speech ni Leviste. Hindi naman daw kasi pasok sa personal and collective privilege ang mga tinura ni Leviste. Pumalag din si Representative Laila de Lima sa pahayag ni Leviste na lahat ng miyembro ng Kamara ay sangkot sa bayaran sa eleksyon. Pinaamyandahan ni Representative Janet Garin ang mosyon para ipatanggal lamang ang mga bahagi ng talumpati na walang kaakibat na ebidensya. Sa huli, iniurong ni Leviste ang kanyang pahayag tungkol sa talamak na bayaran at sinabing hindi lahat ng kongresista ganito ang kalakaran sa eleksyon. Ako si Rafi Tima ang inyo. Saksi